Isang batikang legal expert ang nagsabing malinaw at mabigat ang mga naging paglabag ng Marcos Jr. administration, sapat para magsilbing batayan ng impeachment laban sa Pangulo. Sir Virgil Parba sa balita. Habang patuloy na binabaliwala ng Marcos Jr. administration ang mga alegasyon sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagiging mas malinaw na ang mga hakbang ng administrasyon ay naglalatag ng matibay na batayan para sa isang impeachment laban kay Marcos Jr. Ayon sa mga eksperto, ang mga kamalian at abuso ng gobyernong ito ay nagsisilbing malupit na ground para sila ay mapatalsik sa puwesto. Kasunod ng rekomendasyon ng Committee on Foreign Relations ng Senado na paiimbestigahan sa Ombudsman ang mga opisyal ng DOJ, DILG at PNP, mga ahensyang kinakasangkapan sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, ay lumalakas ang pananawagan na may mga seryosong kasalanan ng mga nasa likod ng mga hakbang na ito. Pero ayon kay Attorney James Reserva, hindi magiging madali ang proseso ng impeachment dahil numbers game ang labanan sa politika. Anya, kailangang dumaan ang impeachments sa House of Representatives kung saan kinakailangan ang 1/3 ng boto, katumbas ng 103 hanggang 106 na kongresista. Sa Senado naman, kailangan makuha ang 1/3 ng boto o 8 senador upang magsimula ang impeachment proceedings. Sabi ni Reserva, maaring magpatalsik ang mga mambabatas ng kahit sinong opisyal sa gobyerno kapag ginusto nila, lalo't kung sapat ang bilang ng mga papabor dito. Kahit walang ground, on the other hand, kahit groundless, kahit pa, I don't want to see your face because to me, your face is unpalatable. May catch-all phrase kasi dyan ng, yung kahit ano dyan yung betrayal of public trust. Kahit ano dyan, ipasok nila. Provided it is supported by at least 1/3. So maging articles of impeachment na yan. Kahit walang basihan, kung sabihin naman sila doon, okay, dahil ayaw din namin siya, they can invent because they can do anything. Inihalimbawa din niya ang naging pagtatalsik kay Nooy Chief Justice na si Renato Corona kung saan kahit walang malinaw na dahilan ay pina-impeach ito na sa katapusan ay napatunayang inosente. Tingnan mo kay Justice Corona, Chief Justice Corona. Oh, how was he treated? How was case was being deliberated? Eventually, na-cleared siya pero patay na siya. Yan ang problema ng impeachment natin. Pero hindi mo yan problema, Admar, kasi yan talaga ang design ng ating konstitusyon. Sabi ni Reserva, bagamat alam ng lahat na pinsan ni Marcos Jr. ang kasalukuyang lider ng Kamara at marami din siyang kaalyado roon, dapat ding ikonsidera na walang permanente pagdating sa politika. Ibig sabihin, pwedeng mangyari ang anumang hindi inaasahan. Now, sino na bang congressman dyan na magpirma ng impeachment? But hindi natin alam. Kasi ang politika ay fluid We cannot predict what is going to happen in the next year. Yung mga unthinkable na mga pangyayari ngayon ay mangyayari yan the following year. Tingnan mo yan nangyari kay PRRD. Kung balikan natin yung 1 year before, imposible. Pero nangyari. Ipininto ni Reserva na ang huling desisyon ay nakasalalay pa rin sa taong bayan. Anya, ang mga mamamayan ang may kapangyarihang magtakda ng hangganan sa mga ganitong uri ng galawan ng pamahalaan. Papayag ba sila o tututol sa mga hakbang na labag sa kanilang interes at karapatan? Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Virgil Parba, SMNI News.